bro, wala sumabuhay. This is Gaze Alert Agat. Welcome back to my YouTube channel. Hey! Hello mga ka-dirty! Ngayon lang ako mag-vlog after so many days. Ngayon lang ako nang mag-vlog 10 minutes vlog. Diba? Lagi tayong nagla-live. Pero ang ating pag-uusapan ngayon kung bakit nga ba si Chelsea Manalo ng Bulacan ang pinili ng Miss Universe Philippines organization para mag-represent sa atin sa Miss Universe 2024. Para sa akin, may tatlo lang akong strong na dahilan kung bakit siya ang pinili ng organization. Number one, ito talaga yung nakakatawang dahilan. Para sa akin nakakatawa to, pero parang totoo ha. Sampal to sa mga toxic fans. Sampal to sa mga fans ng maka-Atisa, maka-Alexi, maka-VVV. Sampal to sa lahat ng mga kampon ng mga kadiliman ng mga fans, mga toxics in general. Na once na magpapanalo ng ganito, gusto ng mga Alexi fans, gusto namin black naman ay padala, binigyan sila ng black. Tapos gusto namin maganda ipapadala, binigyan sila ng magandang black na ipapadala. Ano pa nga ba? Parang may buzzer beater ng basketball lang, di ba? So isa sa mga dahilan para sa akin ay sampal sa mga toxic na fans. Talaga lang naman ang pagkapanalo ni Miss Bulacan. Kasi kung gusto ng mga Team Alexi na black ipapadala para may iba naman, ibinigay sa kanila black. Diba? Kasi yun yung pinaglalaban nila eh. Bakit? Pag Alexi ba pinadala, siya na ang first ever. Pag si Chelsea, hindi. O ganon. Kasi parang gustong palabasin ng kampo na to eh. Sila lang ang the best representation ng black. Tapos dito naman, kailangang maganda ipadala yung Atisa Manalo, Miss Tisa, or maganda ang ipadala natin sa Miss Universe. Hindi pwedeng black. So binigyan sila ng maganda na contestant with is si Chelsea Manalo. Nga yun ang bonggang-bongga. Talagang masaya yung moment na nakikita na black representative natin sa Miss Universe kasi kakaiba siya. Kaya para sa akin yung unang dahilan kung bakit nagpadala ang Miss Universe Philippines ng Chelsea Manalo sa Miss Universe, sampal sa mga toxic, mga kampon ng mga kadiliman na mga toxic na fans. Ang pangalawang dahilan kung bakit pinadala si Chelsea Manalo ng Bulacan ng mission, ipapadala si Chelsea Manalo ng Bulacan ay ang yung pagiging simple at authentic ni Chelsea Manalo. Hindi ko naman sinasabi na hindi authentic yung iba ha, pero siya ang nakikitaan ko ng most authentic at simple at most yung ano niya nasa corona, yung reason niya kung bakit siya gusto niya manalo Miss Universe Philippines, napaka-authentic niya. One of the nicest and kindest beauty queen na nakausap ko, etong si Chelsea. Hindi namimili ng tao, hindi nagpapaharang, bawal. Naiirita ako dun sa mga bawal ng candidates. Bakit pag frontrunner, ang daming bawal, tapos yung iba naman, hindi naman pinagbabawal pag ine-interview, diba? Yun yung napapansin ko. Pag frontrunner, ang daming yung team nila, kala nila makaprotekta sila doon sa kandidata nila, kakaloka. Bakit nung sila Miss Bulacan, sila Chelsea, wala namang bawal magpa-interview after the preliminary competition, after the interview competition, after the event, halimbawa Aqua Boracay swimsuit competition, wala namang bawal sa iba. Tapos sa mga winner, sa mga frontrunner, bawal interviewin. Anong rason? Doon talaga ako nanggigigil dito sa mga frontrunner. Kagaya niyan, yung mga frontrunner, alam naman natin kung sino yung mga frontrunner, bawal daw. Tapos yung mga team nakapalibot sa kanya, bawal interviewin. Sino nagmamadali. Tapos yung iba hindi nagmamadali. Bakit?
Kaya yun, dun kayo talaga mapaisip ha. Sa susunod na lalaban, sa Miss Universe Philippines, huwag ninyong pagbawalan yung mga, lalo na sa mga team, huwag ninyong pagbawalan yung taong lumapit doon sa mga contestant kasi doon talaga nakakaloka. Yung pagiging simple ni Chelsea, yun yung nagbigay sa kanya ng, yun yung nagpapatunay sa kanya na pwedeng ibigay sa kanya yung corona. Kasi lumalapit siya sa tao, makamasa. Genuine ang kanyang ang kanyang ano ba tawag dito? Ang kanyang purpose sa corona. Kaya ganoon walang nagbabawal, o di ba? Kakaloka lang, hindi ko kasi maintindihan. Sila VVB, sila Tara, sila Alexi, sila Atisa, sila Christy, sila Stacy. Paglabas nila yan ng ng kanilang dressing room, nakapaikot na dyan yung tao, tapos sa gitna yung contestant, tapos kinukulong, bawal interviewin. Bakit? Doon ako nagtataka. Samantalang yung iba, mag-isa naglalakad, tapos hindi pinapansin ng ibang mga vlogger, kasi nga, hindi frontrunner. O, diba? Nasaan ang hustisya? Hindi na, so, totoo lang, hindi bawal. Ayaw lang ng team. Palagay ko lang yun ha. Kasi kung bawal, dapat sila may guard. Dapat sila may marshal. Bawal interviewin, bawal chuchu, bawal makisa holobilo. Ay hindi eh. Sila lang din naman eh. Sila lang din yung ninilibutan. So, paanong bawal? Hindi ko magets. Kaya yun, naisahan sila ng Chelsea Manalo kasi si Chelsea free. Walang nagbabawal sa kanya. Makiusap dito, yumakap dito, yumakap dyan, makipaghalubilo dyan, magkwento ng tunay niyang advokasya. Ayun, nanalo. Kasi nga, walang bawal-bawal. Kaysa sa ibang mga frontrunner, hinaharangan ng team na makipag-usap sa tao. Ay, diligwak. Ganon feeling ko dahil si Chelsea walang kasamang team, walang nagbabawal, kaya yun free niyang naipakita sa tao yung kanyang saloobin doon sa corona na very authentic, very simple, very genuine. Talagang nakuha niya ang masa kasi nga marunong siya makisama, makipag-usap, marunong siyang bumalik sa tao kung paano niya kung paano na-appreciate yung beauty niya, ganon. So, dapat sa susunod na Miss Universe Philippines, walang bawal-bawal, hindi yung, ang dami, bawal interview, bawal chuchu, bawal ganyan. Tapos sa ibang kandidato, hindi bawal. Sa kanilang bawal, kasi front-runner, di umano. Buti nga sa inyo. Charot lang. By the way, wala naman akong problema doon sa mga pinagbabala. Rights na naman nila yung kung ayaw nila humarap sa tao, kung ayaw nila makipag-usap sa tao, kung ayaw nila makapaghilubilo sa tao. Problema nila yun. Basta, ang pagkakalam ko, wala talagang bawal. Talagang pinagbabawalan lang talaga ng mga team nila. Ganon yan! Nagigigil ako. Yes, at ito talaga ang pinaka-importanteng dahilan kung bakit nanalo si Chelsea Manalo. Diba? May nahuhulog pang mga bunga ng talisay. Nakakaloka. Para sa akin, ito ang pinaka, yung pagiging diverse and inclusive ng Miss Universe Philippines. Talaga nakitaan talaga nila kay Chelsea Manalo. Yung first ever black representative natin sa Miss Universe, si Chelsea Manalo ang the best, perfect na mag-represent ng Pilipinas. At hindi lang sa Miss Universe maybe sa 6 major pageant, first time magpadala ng Pilipinas ng black. Kasi I don't know sa ibang mga minor pageant kung nagpadala din tayo ng black. May iba tayo siguro mga pinadalang mga black international sa mga minor. Pero sa major 6 pageant, Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Grand, or Miss Supranational, never pa tayong nagpadala ng black. Yung pinakamaitim lang yata na ipadala natin ay si Elizabeth Clancy, or maybe Venus Ra, ganon. So, in all 6 major pageant, first time nating magpadala ng black. Kaya nakikita mo talaga dito yung pagiging inclusive ng bukas na ang Miss Universe Philippines organization sa pagiging inclusive para magpadala ng beauty queen na black sa international beauty pageant. Ang saya ng feeling ng ganon. Bukod doon, history. Gusto nilang mag-trending. Gusto nilang pag-uusapan ang Miss Universe Philippines. Gusto nilang ang ipanalo nila ngayon ay talagang magbibigay at pag-uusapan. Kasi ang daming mga issues, ang daming mga problema bago ang coronation night.
So, dapat ma-diverse natin to sa ibang aspeto. Kailangan magpa-corona tayo ng one of a kind, out of the box ng mga iniisip ng tao, which is ito nga, si Chelsea Manalo yung ginoronahan nila. Kasi bukod doon sa out of the box, one of a kind, at talaga first ever na Pilipina na black na magre-represent sa isang major, hindi lang major, isang Miss Universe beauty pageant. Kaya yun talaga yung una kong nakikita. Talagang nag-isip talaga sila. Kailangang maging diverse and maging inclusive tayo, which is yun naman talaga yung pinopromote ng Miss Universe organization. Magpadala ng mga ganyang-ganyang mga inclusive na mga girls. Si Chelsea, sa lahat siguro ng pinagpilian, si Chelsea Manalo, bukod doon sa hindi siya, returning siya from by the way from the Miss World Philippines, pero bata pa siya, 17, pero hindi siya yung experience, kumbaga sila talaga ang magtuturo pa ng bonggang-bongga, pero kahit hindi naturuan, kabugera naman talaga si Chelsea. Magandang magpadala kasi ng out of the box kasi hindi mo alam kung ano yung ino-offer. O biga, talagang nag-trending, talagang pinag-usapan talaga ng bonggang-bongga yung Chelsea Manalo kasi nga, di ba? Philippines! First time magpadala, tapos pinag-usapan talaga sa Latin country, sa mga kapitbahay natin. Kasi nga, alam nyo na, di ba? Wala silang ganyan. Wala silang ganyang beauty na i-offer kung gusto nilang gayahin ang Miss Universe Philippines, ang Philippines, o diba? At pinatunayan lang ng Miss Universe Philippines organization na wala silang pinipili na gusto lang nila mistisa, na gusto lang nila ganyan-ganyan. Wala silang pinipili kasi simula na nakuha nila yung ano ba tawag dito? Nakuha nila yung franchise ng 2020 ay iba-ibang klaseng babae. May pinadala tayo yung half Indian, half Filipina, Indian goddess. Then, nagpadala tayo ng very oriental beauty with Beatrice Luigi Gomez. Nagpadala tayo ng Diyosang mistisa na Celeste Cortesi. At syempre, another oriental beauty with bisexual Michelle Dio. Lahat possibility. So, sa susunod na lalaban or sasali sa Miss Universe Philippines, walang pinipili. Walang pinipiling klaseng pagkababae. Basta ikaw ay babae, pwede kang lumaban sa Miss Universe Philippines. And that would be all muna. So far, yun ang tatlong malalakas na dahilan kung bakit nila pinili si Chelsea Manalo na mag-represent ngayon ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Paalam.